O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagmeeting ang mga boss ng Hero Association tungkol kay Garo na hunter ng mga hero. At sinabi ng kanilang leader na si Sitch na ibibilang na nilang monster si Garo at hindi tao. At emergency dragon alert daw ang tag nila kung sakaling muli itong umatake. Dahil hindi nagtagumpay si Bang na matalo si Garo ay si King na lang ang pag-asa nila. Gusto ng isa na utusan si Blast pero hindi daw pwede sabi ng boss dahil matigas ang ulo nito at feeling special. Kaya naiinis ang mga leaders. Isang politician naman ang galit na nagreklamo sa association dahil kinuha ng mga monster ang anak nito. Kaya sinabi ni Sekingal na siya ang tutulong dito at welcome daw. Napatanong si Tornado kung saan daw ang hideout ng mga kalaban at siya na ang wawasak sa mga ito. Habang hinahanap naman ni Child Emperor sa system nito kung nasaan ang specific na pinagtataguan ng mga kalaban. Sinabi pa ni Tornado na kung gusto nila ay pwede naman niyang sirain ang buong syudad. Pero ipinaalala ni Sekingal na mayroong hostage na dapat nilang iligtas. Kaya naisip ng mayabang na Tornado na baka natatakot kasi sa kanya ang mga halimaw. Seryosong nagtanong si Tornado kung bakit sila pinatawag doon. Kaya sinabi ni Sekingal na nag-imbestiga daw si Drive Knight mag-isa at pinasok ang Ghost Town. Hindi pa daw ito natatalo sa laban kaya confident sa sarili. Ngunit hindi na nila masagap ang signal nito. Kaya sinabi ni Sekingal na posibleng natalo na si Drive Knight. Wala naman daw paki si Tornado kundi ay bilisan na ng lalaki ang pag-assemble ng kanilang team. Nagtataka din na nagtanong si Atomic Samurai kung bakit wala pang utos sa kanila. Kahapon pa daw ito naghahunting ng mga monsters pero hindi pa niya nakita ang hideout nila. Kaya sinabi ni Darkshine na nasa Ghost Town daw ito. Sinabi ni Atomic na magpapahinga muna sila. Kaya kaagad gustong maligo ni Okama Itachi. Pero nakasalubong niya sa pinto si Pogi na sinabi kay Atomic Samurai na iwan nito ang mga mahihina na kasama. Dahil kapag dinala nila ito at naging hostage ng mga kasama ay magiging problema nila sa hinaharap. Pero sinabi ni Samurai na uutusan ang mga tauhan nito na maging bodyguard ng mahinang si Sweet Mask. Pero sumagot si Mask na sinasadya niyang manatili sa Class A pero ang totoo ay mas malakas siya kay Atomic Samurai. Kaya nagkaasara ng dalawa na gustong magkasubukan. Ipinakita naman sa preso ang malakas na bakla na si Puri Puri. Sinabi ng nagbabantay na illegal daw ang paglabas nito kada may lakad sila ng Hero Association. Ngunit sa pagkakataon na iyon ay bubuksan nila ang pinto para malayang makalabas ito dahil gusto nilang ipaghiganti sila ni Puri Puri laban sa halimaw na pinasok ang isang kulungan at pinatay ang maraming jail guards. At sinabi naman ng maskuladong bakla na pagbabayarin ng mga halimaw. Bago siya umalis ay may nagbigay ng panyo na kanya pang natsansingan. Walang hiya. Ang lalaki ng katawan ninyo. Sa opisina ni Child Emperor ay pinalabas niya muna ang mga kasama. Saka din kinontak sa secret line nito si Metal Knight at nagtanong kung bakit hindi nagre-report. Sumagot naman ng Knight na secret muna ang mga nalalaman na bagay para sa kaligtasan ng mga hostage at ng Hero Association. Nagtanong si Child Emperor kung nasira na ba ang katawan ni Metal Knight at sino ang halimaw na nang wasak sa kanya. At sumagot ang wasak na robot na ang Monster King daw na si Orochi. At isang tirada lang daw dito. Maging ang self-destruct option nito ay nasira. Saka din ipinakita ang tunay na keyboard warrior Metal Knight na sinabing mag-ingat ang bata at huwag magtiwala sa kahit sino. Saka din nag-disconnect. Samantala ay galit na si Mayor na nag-assemble ng sariling mga Power Ranger na pinagdamit ng uniforme ng mga lalaban sa mga tao na ipis sa Mars. Inutusan nito ang Special Force na iligtas ang anak. Samantala ay nagpunta si Blizzard sa apartment ni Saitama dahil nasa emergency situation daw sila. Pero nagulat siya nang si Bam ang nagbukas ng pinto. At pagpasok niya ay naroon sina Saitama kasama si Bang, Genos, at King na naglalaro ng computer game. Akala ng mga ito kung naroon ang babae para daw maging disciple nila pero wala silang oras. Kaya hindi makapagsalita si Blizzard. Nagsalita lang ito nang magtanong si Kalbo at sinabi ng babae na naka-emergency sila. Pero sinabi ni Genos na maging sila ay nasa hindi magandang sitwasyon kaya mukha siyang nasunog na robot. Nagtanong si Blizzard kung ano daw ginagawa doon ni Bang at Bam. At sumagot ang matanda na nagpapahinga sila doon dahil nakalaban nila ni Saitama ang malaking centipede. Kaya naging masakit din ang tuhod ni Bam. Sinabi ni Blizzard na siguro ay natatakot na si Saitama pero kunwari hindi natatakot. Pero sinabi ng kalbo na walang nagbago sa kanya. Kaya naiinis ang babae na ipinagtaka ng bida. Kaya sinabi ni King na iba ang sitwasyon nila ngayon. Tinawag ng babaeng maganda ang katawan ng bida para mag-meeting sila. Nagtanong si Blizzard kung bakit naroon si Genos imbes na ipinatawag naman ng Hero Association ang lahat ng Class S hero. Kaya sinabi ni Genos na sinamahan niya sa martial arts tournament si Saitama at nakipaglaban din ito. Kaya nasira ang transmitter mula sa Hero Association na nasa katawan niya. Sinabi naman ni Bang na nahulog niya ang kanya.
At nasira din daw ang pag-aari ni King. Kaya sinabi ni Blizzard na nasa state of war sila laban sa Monster Association. Sinabi ni Genos na kailangan muna niyang mag-repair. At maging Sinabang at Bam ay kailangan muna nilang magpahinga at mag-recover bago muling lumaban. Samantalang si King ay sinabing may gagawin siyang ibang mas mahalaga na bagay. Kaya naisip ni Blizzard na sila lang ni Saitama ang pwedeng makatulong sa Hero Association. Kaya nagplano siya na dapat nilang labanan ang kahit mga mahihina na monsters. Lalo na at yung mga regular na monsters na kalaban nila dati ay nagkakagrupo-grupo na daw. Nasabi naman ni Bang na kung maging si Garou ay sasama sa mga halimaw ay mahihirapan sila. Sumagot naman si Bam na baka wala na silang chance para makalaban ulit si Garou ng mag-isa lang. Lalo na kung kasing lakas ng mga halimaw na tulad ni Centipede. Nasabi ni King na posibleng kasama ng mga monsters na gumagala ang Hero Hunter na gustong makasalubong ni Saitama. Kaya na-excite ang bida na bigla na lang nagdamit ng hero costume nito at iniwan ang mga iba pang hero. Kapag makita daw niya si Garou ay susuntukin ito. Kaya naiwan sa ere ang napaasa na Blizzard na inakalang chance na niya para sumikat. Samantala ay nagising naman si Garou sa isang kwarto na nabendahan na ang mga sugat nito. Binasa niya ang sulat ng halimaw na nagdala sa kanya doon na sinabing huwag muna siyang lumabas. Nilukot niya ang sulat saka din nagpalit ng damit. Nais niyang lumabas dahil nagugutom na siya. Sinipa niya ang selda na parang wala lang. Mabaho daw ang lugar na iyon at nakakasuka. Paglabas niya ay nakita niya ang mga terraformers na ipinadala ni Mayor para hanapin ang anak niya. Naging talo na ng mga ito at naging bihag at laruan ng mga halimaw. Nagmamakaawa ang mga ito na huwag patayin. Pero sinabi ni Gyoro na pinatay na nila ang dalawa sa tauhan niya kaya hindi na sila makakaalis. Kaya walang magawa ang Special Squad. Tinalo daw sila ng isang warrior monster doon na si Demon Machine God. Sinabi ni Demon Machine God na pinadala daw siya para tulungan ang Monster Association. Kaya nagtanong ang halimaw na mata kung anong organization ito nagmula. Kahit ayaw sumagot ng samurai monster ay ayos lang daw iyon kay Gyoro. Sa kagamit ang telepathy ay sinabi nito kay Garou na magtago lang sa gilid at huwag munang lalabas. Sinabi ng samurai monster na noong nilabanan niya ang mga terraformers ay malakas ang special suit ng mga ito na magkakaiba ang specialty. Kaya sinabi ng mata na gawin nilang mga utusan ang mga terraformers. Saka din dumating si Do at ginamit ang panglatigo nito at ginawang mga love slave ang mga kawawang tao. Pumasok naman si Garou na nakita ang maraming mga halimaw sa paligid. Nakita din nito ang napakalaking monster boss sa likod. Nagtanong si Garou kung anong kailangan ng halimaw sa kanya. At sinabi ni Gyoro na maraming namatay na classes monster sa kanila. Malakas pa rin daw ang monster organization pero kailangan nila ng magiging leader at inimbita si Garou. Nagustuhan daw kasi ng mga halimaw ang anti-hero na pag-iisip ni Garou. Pero bago siya tuluyang maging boss ay kailangan muna niyang patunayan na isa siyang halimaw. Saka sinabi ni Orochi na magdala siya ng ulo ng isang malakas na hero. Sinabi din ni Sari Manok na buhay pa si Sinabang at Bam na kinatahimik lang ni Garou. Kalaunan ay inutusan ng boss ang dalawa pang pangit na nilalang para bantayan ang galaw ni Garou. Dahil hinayaan nila itong lumabas ng Monster HQ. Samantala ay nag-uusap ang dalawang Monster Ninja patungkol kay Sonic na binigyan nila ng Monster Cell para kainin. Inexpect na nilang hindi kakayanin ng katawan nito ang dulot ng Monster Cell. Samantala ay katatapos lang kasi na ma-LBM ni Sonic sa kinain nitong iniluto na Monster Cell. Ganun pa man ay nagsisimula na niyang maramdaman ang lakas dulot ng kinain na power. At feeling daw niya ay mas gumagaan pa ang katawan niya saka siya napangiti dahil gusto niya ulit haminin si Saitama. Nagrally ang mga tao na gusto daw magpasakop sa mga halimaw dahil hindi nila matatalo ang mga ito. Ginagawa nila ito para hindi daw patayin ng mga halimaw at mag-aalay na lang daw sila ng human sacrifice sa mga halimaw. At mayroon ding mga tao na ayaw sambahin at maging boss ang mga halimaw. Kaya binalak itong bugbugin. Saktong naroon si Garou na bago mabangga ay pinitik ang mga nagre-riot at parehong tulog ang mga ito. Nadismaya daw siya sa mga tao na sumusuko sa mga halimaw dahil lang sa takot. Ayaw daw niyang kapag nagpakilala na siya bilang ang super ultimate monster ay ganun ang sitwasyon. Isang lasing na malaking lalaki ang binubugbog ang isang matanda na walang laban. Samantalang hindi rin makalaban yung dalawa pang lalaki. Nakaharang sila sa dadaanan ni Garou kaya pinatabi niya ito. Pero naglabas daw ng kutsilyo ang lasing at binalak pumatay. Ngunit siya ang tinutukan ni Garou sa mata. Saka natakot ang lalaki sa mukha niya. Kumain siya ng masarap na karne at kanin dahil matagal din siyang panay laban ng alam. At naubos nito ang malaking piraso ng karne. Pero hindi pa daw sapat. Kaya nag-order pa siya ng maraming pagkain na ikinagulat ng waitress. Kulang pa kaya muli siyang nag-order at kumain na parang walang kabusugan ang tiyan. Nabilaukan pa siya at uminom ng tubig saka lang siya naging kontento.
Naroon din pala sa loob ng restaurant si Saitama na nakita ang pagkain ni Garo na tinawag niyang gutom na unggoy. Hinahanap niya ang wallet pero nawawala ito kaya nagkaproblema ang kalbo. Sino na nakaranas nito na pagkatapos mong kumain ay wala ka palang pera? Comment mo na sa baba. Tapos naririnig pa niya ang announcement ng restaurant na huwag silang magnanakaw. May babaeng sumigaw na narinig niya kaya siya napasigaw sa gulat dahil akala kong maniningil ito ng utang. Pero si Blizzard lang pala ang naroon na hinahanap daw siya at agad umupo sa harap niya. Hindi pa daw kasi sila tapos mag-usap at sinimulan ng babae na sabihin na tutulungan niya ang bida para mahanap ang Hero Hunter. Nagka-idea si Saitama at nag-order pang lalo ng pagkain. Sinabi ni Blizzard na kung gusto kaagad ni Saitama na makaakyat sa top 5 Class B heroes ay kailangan ng kalbo ang tulong ng chicks. Habang nagsasalita si Blizzard ay dumating ang order ni Saitama na French fries. Agad itong ipinakain ng kalbo sa babae. At kumuha naman si Blizzard na kumain. Kaya paldo ang ngiti ng kalbo. Hihihi. Inakala tuloy ni Blizzard na masaya ang bida sa alok niya. Biglang sumigaw ang waiter na may tumakbo na hindi nagbayad. Kaya nagnervyos si kalbo na hindi pa daw niya ginawa. Pero iba palang customer ang tumakbo. Nagka-idea siya na kunwari hahabulin ang hindi nagbayad at sinabing si Blizzard muna ang bahala sa bill. Kaya naiwan ang natulala na babae. Si Garo pala ang hindi nagbayad na tumakbo at kasalukuyang nag-iisip tungkol sa misyon na sinabi ni Gyoro na magdala ng ulo ng hero. Sa isang parte ay ipinakita ang batang si Tareo na binubuli ng ibang mga bata. Saka sinabing ang pangit ng mukha nito. Nagalit si Garo na sinigawan ng mga bata na tumakbo. Saka nilapitan si Tareo na sinabing pangit pa rin. Namukan siya ni Tareo na sinabing matanda kaya nag-react si Garo na 18 lang niya. Sinabi ni Garo kay Tareo na magtago ito dahil baka may dumating ulit na halimaw. Sinabi ni Tareo na nakita nito ang paghunting ng mga hero sa kanya pero alam niyang mali ito. Ilang beses daw siyang iniligtas ni Garo kaya sasabihin sana niyang isa itong hero. Pero pinigilan ni Garo ang bungangan ng bata dahil naasiwa ito. Biglang sinabi ni Saitama sa likod niya na tumakbo at hindi nagbayad ng pagkain. Pero dahil perfect timing daw ay nag-warning lang ang kalbo na huwag na itong uulitin ni Garo. Saka din ito agad tumalikod. Nagalit si Garo na sinabing hindi ba't nagpunta ang hero doon para kalabanin siya. Nagtanong ito ng hero name ni Saitama pero walang maisip ang kalbo. Saka sinabi ni Tareo na wala ito sa listahan ng mga hero kaya bago lang siguro. Nasabi ni Tareo na hinayaan na siya ng hero dahil hindi siya nagbayad kaya huwag na itong abalahin. Dahil dito ay nasabi ni Garo sa sarili na kung hahayaan niya ang mga maliit na bagay na iyon ay paano siya magiging pinakamalupit na halimaw. Saka sinundan si Saitama para daw kunin ang ulo nito para sa Hero Association. Hinawakan niya ang kalbo at susuntukin sana. Ngunit nauna na siyang sinuntok ni Saitama na ayaw silang makitang magkasama dahil hindi din siya nagbayad sa store. Dahil dito ay knockdown si Garo pero naroon ang witness na Tareo. Akala ni Saitama kung magiging ulo na siya ng balita. Pero hindi daw siya kilala ni Tareo. Tinignan ni Saitama ang libro ng mga hero at nanlumo siyang umalis dahil wala ang pangalan niya sa listahan. Sinamahan naman ni Tareo ang walang malay na Garo hanggang malapit nang lumubog ang araw. Paggising ni Garo ay ipinaalala ni Tareo ang pagtalo sa kanya ng isang hero na hindi nila kilala. Biglang nagsalita ang mga halimaw na nagbabantay kay Garo at sinabing hindi siya tulad nila na halimaw mag-isip. Kaya inutusan ni Garo si Tareo na umalis na. Ngunit nang makita ni Tareo si King Reaper ay nanginig ito ng labis at napasigaw sa takot dahil nasa almanac niya ito na killer ng mga bata. Unti-unting lumalapit ang dalawang halimaw habang sinasabi ni King Reaper na kawawa daw ang bata na gagawin niyang chop-chop bata habang papakinggan ang pag-iyak nito. Hinihila pa nito ang kinikiskis sa lupa na espada. Kaya nagtago ang bata sa likod ni Garo. Samantala ay nagtanong si Sari Manok kay Gyoro kung bakit nito pinadala ang dalawang brutal na halimaw para kay Garo. Sinabi ni Gyoro na mabuti na iyon. Pero hindi daw sumusunod sa utos sina Insect God at King Reaper. Baka daw patayin ng mga ito si Garo lalo na si King Reaper na weird. Kaya sinabi ni Gyoro na para masimulan nila ang pagbabago ni Garo, kailangan nilang durugin ang katawan at isip nito. Kaya napatanong pang lalo si Manok na pula. Nagulat si Manok nang sabihin ni Gyoro na ang boss nilang si Orochi ay dating tao na naging halimaw pagkatapos ng maraming pagbagsak at sakripisyo. Si Gyoro daw ang gumawa sa Monster King at kung magtatagumpay sila kay Garo ay baka ito na ang magiging second na Orochi. At siya lang ang nakakaalam ng sekreto kung paano gawin ito. Kaya labis ang gulat ni Phoenix. Inutusan na pala ni Gyoro si Insect God na pigilan si King Reaper kung sakali mang papatayin nito si Garo. Pero kung mamatay man ito ay maghahanap na lang ulit sila ng next na specimen. Samantala ay nag-report si Zombie Man habang nakatayo sa tuktok ng isang gusali.
Sinabi nito ang tungkol sa ilang kainahinala ng mga tao na nagdala ng ilang kainahinala na kagamitan. Tinanggal ni Garo ang benda ng mga kamay. Saka sinabi sa lumapit na mga halimaw na nag-aastang malakas lang ang mga ito pero siguradong mga mahina. Kaya hinamon siya ni King Reaper na para patunayan kung halimaw siya ay patayin ang bata. Sinabi ni Insect God na ang pagiging isang halimaw daw ay kakalimutan na nitong dati siya na tao. Kailangan daw magtrabaho ni Garo para maniwala ang mga halimaw sa kanya para makasali sa Monster Organization. Sinabi ni King Reaper na papatayin din ang batang kasama ni Garo. Kaya inutusan ulit ni Garo ang bata na umalis. Pero hindi daw makatayo ang bata dahil sa takot. Kaya pinagalitan siya ni Garo na kailangan nitong maging malakas dahil walang tutulong sa kanya sabay tayo ng bata. Umatake ang baliw na King Reaper gamit ng espada nito para patayin ang bata. Ngunit ginamit ni Garo ang Water Rock Smashing Fist na pinigilan ng kalaban at saka din agad na sinipa. Naitapon ng kalaban na itinusok sa lupa ang armas saka din tumayo na nagseryoso at sinabing huli na ang lahat para maging kaibigan pa nila si Garo. Saka din napatakbo si Tareo. Sinabi din ni Insect God na wala pang pinatay na hero si Garo kaya peke lang ito na anti-hero. Sumagot naman si Garo na ayaw daw ang ugali ng mga pangit sabay handa ng teknik. Samantala ay patuloy sa pag-amoy si Zombie Man sa kinaroroonan ng base ng mga monsters. May nasabi siyang tunay na kalaban na ginagamit lang ang Monsters Association para sa layunin. Nagpunta siya ng isang takoyaki shop na tinawag niyang House of Evolution. Pero inakala ng nagbabantay doon na customer lang siya at binati pa ito. Nagpakilala si Zombie Man bilang Experiment number 66 sabay labas ng baril. Pero sinabi ng Gorilla na wala na ang House of Evolution dahil matagal na itong nasira. Kaya nagulat naman si Zombie Man.